ibahin lang natin ng kaunti. Hindi ko na dapat to ibabahagi sa inyo. Pero kung merong matututunan, bakit hindi? Ganito ang istorya. Sa ngayon nga pala ay hindi na ako nagtatrabaho. Hindi na ako nagnanaisyoku o yung work home. Talong-talo kasi tayo eh. Kami ang kumukuha sa company at kami rin ang nagbabalik sa company ng ginagawa ko. Gas pa lang, talo na. Kaya nag-decide kami mag-asawa na itigil na lang. Hindi na kasi practical eh. Sa ngayon, ang asawa ko na lang ang nagtatrabaho. Okay naman, ngunit isang araw, may panahon na susubukin ka talaga. Minsan, may pagkakataon talaga na hindi mo alam kung aabot ang bigas, ulam, at minsan paulit-ulit na lang yung ulam. At merong isang araw na nagsabi ang asawa mo na hindi na niya kaya na magtrabaho mag-isa. Kaya naman nag-decide ako maghanap ng panibagong trabaho. Hanap dito, interview dito, at ayun nga, susubukin ka talaga ng panahon. At challenge talaga sa akin. Pero wala eh, kahit ano at saan ako pumunta, walang tumatanggap sa akin. Nakaka-frustrate at minsan nakakagalit. At honestly, I question the Lord. Why? Bakit wala? Anong meron? Sabihin na natin na buong taon dito sa amin, sinubukan kong mag-apply ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Hanggang sa nagkasakit na ako, kaya sabi ng asawa ko, maglaylo muna ako sa pag-a-apply ng trabaho kasi nagiging okay naman yung trabaho niya. Pero sa totoo lang, nalulungkot ako dahil hindi ko siya matulungan sa ngayon. Minsan na lang ay ngumingiti ka na lang sa harapan ng mga anak mo, ngunit ang isipan mo ay lutang. Hindi mo naman pwedeng ipakita na hindi ka okay sa mga anak mo dahil hindi pa nila naintindihan ang lahat. Sa mga katulad naming Kristiyano, akala mula'y walang problema. Ilang buwan ding problemado at challenge sa buhay. Sabi ko nga sa sarili ko kapag tulala ako, Lord, bakit po? Ano po bang plano nyo? Ginawa ko na po ang lahat. Nagawa ko na po ang part ko. Kayo na po ang bahala at sinusuko ko na ang lahat sa inyo. Kung ano ang balak at plano nyo sa akin at sa amin. Eto na po. Dozo po. Alam ko sa susunod na araw, ang Lord na ang kikilos at alam kong meron siyang magandang plano para sa amin. Alam nyo, pwede naman akong magalit sa Diyos eh. Pwede ko siyang personalain na okay naman ako, di ba? Nagawa ko naman. Nagsiserve naman ako sa inyo. Kahit anong iutos nyo, ginagawa ko naman, di ba po? Bakit ito po ay nangyayari sa amin? Pero ngayon, gusto namin patunayan sa Diyos na ang pananampalataya namin, it's not funded by money. Parang kwento ni Job sa Bible. Kung nananampalataya kami dahil komportable ang buhay namin at sa dami ng pera, hindi pananampalataya iyon. Ito yung perfect na pagkakataon para patunayan sa Diyos na kahit walang-wala kami, na Lord, pinipili ka pa rin namin. Lord, salamat sa pagsubok. Wala man po kami, pero mayaman po kami dahil meron kaming ikaw. Sobrang nakaka-humble ang karanasan na ito at pupunuin ka ng gratitude sa puso. Paalala lang, dumadaan man tayo sa maraming pagsubok ng buhay. Malaki man ang problema mo, malaking ibahan kung meron kang mas malaking Diyos. Tandaan mo, ang luha na walang kasamang salita ay matinding panalangin at kumikilos ang Diyos sa panahon na akala mo'y walang nangyayari. Meron talagang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at ang Diyos kahit kailan hindi maigsi ang kamay. Basta kahit anong pagkigipit ng buhay, wag na wag kang aalis sa anino ng Diyos. Kung ano man ang mga bagay na nawala at nasira sa'yo, in Jesus' name, ibabalik niya sa'yo ng Panginoon hindi sa oras na gusto mo, kundi sa oras na gusto niya para sa'yo.